Nagpakawala ng fireball si Aya upang simulan ang una niyang pagsubok. Nanunood lang naman sa gilid si Rey at sinusubaybayan ang bawat galaw ng babae, layunin niya na magising ang totoong kapangyarihan ni Aya. Naramdaman naman ng ating bida ang pagdating ng di inaasahang kalaban, hinarap niya ang mga ito at sinabing wala sinuman ang mamaring umisturbo sa pagsasanay ni Aya. Habang abala ang babae sa pag-atake sa mga ahas sa kanyang harapan, sinugod naman siya ng isa mula sa likuran kaya't agad siyang napadaing sa sakit. Sandaling pinanghinaan siya ng loob at nasabi na parang hindi nauubos ang mga pash niya, at sa puntong yun paniguradong mawawalan na siya ng mana. Nilinga niya si Rey at nakitang abala din ito sa pakikipaglaban sa mga goblin, dahil doon nabuhayan ng loob ang babae at sinabing ginagawa ni Rey ang lahat para tulungan siya kaya't wala siyang karapatan na magreklamo. Muli siyang nagpakawala ng malalakas na fireball mas maalab at may determinasyon, dahil doon nagawa niyang makapatay ng pash niya at nag-level up. Kahit na ilang oras nang nakikipaglaban si Aya patuloy pa din ang liksi niya na ipinagtataka niya gayong sa puntong iyon dapat ay ubos na ang kanyang mana. Inasahan naman na ito ni Rey saka nasabi sa isip na talagang karapat dapat ang babaeng makipagdigma, dahil ang mana pool nito ang pinakamalakas niyang armas. Matapos mapatay ang lahat ng pash niya at sunod-sunod na mag-level up, natigilan si Aya nang monlock ang bago niyang skill furnace. Sa isang banda hindi na nagsayang pa ng oras ang dalawa at agad nagtungo sa pinakailalim ng Crystal Cave, upang harapin ang dungeon boss at malagkit na huge slime level 52. Patakbo itong sinugod ni Rey tanan ang kanyang espada, habang nasa hulihan at naka-antibay si Aya. Utos ni Rey sa babae na gamitin nito ang bagong unlock niyang skill. Agad na nag-concentrate ang babae saka nagpakawala ng nagniningas na blast furnace. Matapos niya itong inactivate binalot siya ng nagliliwanag na apoy. Maging si Ata ay hindi makapaniwala na kaya niyang gawin ang ganoong bagay. Ang blast furnace ay isang skill na napapataas ang fire skill ni Aya gamit nagkanyang high mana, at naka-align ito sa set skills ni Aya. Pinataman ni Aya ang buong kapangyarihan sa malagkit na slime sa lakas nito ay nagliwanag ang buong paligid. Ngiting tagumpay naman ang ating bida dahil nilampasan pa ni Aya ang ekspektasyon niya mula sa babae. Alam ni Rey na sa pamamagitan ng di nauubos na mana pool ni Aya samahan pa ng kanyang blast furnace, paniguradong hihirangin niya bilang Scarlet King ang babae. Tuluyang natalo ni Aya ang dambuhalang slime sa pamamagitan lang ng consistent na blast furnace hanggang sa maluso ito. Binati ni Rey si Aya sa husay ng ginawa nitong atake, aminado naman ang babae na maging siya ay nagulat sa ipinakita niyang kapangyarihan. Nakangiting sinabi pa ni Aya na naging posible ang lahat ng iyon dahil kay Rey. Matapos ma-conquer ang B-rank dungeon nagawa nila ang isa sa kailangan upang makalahok sa A-rank examination. Tapos na ang paghahanda ng ating bida at tanging kailangan niya na lang ay maipasa ang exam. Dumating ang araw na pinakaiintay ni Rey ang araw ng A-rank promotion exam. Lahat ng mage ay nasa unahan upang masukat ang kanilang abilidad nang sa ganun ay mahanapan sila ng katapat. Seryoso namang nakatayo sa unahan ng ating bida kasama si Aya, na handa nang ipamalas ang kanilang kakayahan upang maging A-rank mage. Habang naglalakad ang dalawa at pinapalakas ang loob ng isa't isa, hamarang sa daan nila ang bruhang babae at sinabing hindi niya inaasahang makikita doon ang walang kwentang si Aya Ichinos. Kaagad namang nagpakabida-bida si Rey at tinago sa likuran niya ang babae, saka sinabing hindi mananalo ang kahit isang kalaban ni Aya. Arroganting pangbabala naman ng babae na pag-isipang mabuti ni Rey ang desisyon niyang isama sa partido ang gaya ni Aya. Napalingon naman silang lahat sa babaeng dumating. Siya si Yuri ang babaeng kinatatakutol ng bruhang si Aisoyama. Naalala naman ng ating bida sa nakaraan niyang buhay ang katanyagan ni Yuri, nang magapi at maisara nito ng mag-isa ang dungeon. Pinagmasdan ng dalawa ang isa't isa na para bang sinusuri ang kanilang kakayahan, samantalang ramdam ni Rey na nasa A-rank mage level na si Yuri. Matapos pahagangan ng mata ang buong katawan ni Rey, sinabi ni Yuri na napaka-interesanteng tingnan ng ating bida. Agad namang tanong ni Aya kung may kakaiba bang nakikita si Yuri kay Rey. Nang madinig ang pangalang Rey agad na pagtanto ni Yuri na ang kaharap niya ay ang kapatid ng Purple King, na siyang tumalo at lumampaso din dito. Hindi pa alam ni Aya ang tungkol sa bagay na iyon kaya't ganun na lang ang kanyang pagkagulat. Sa kabila nun diretsahang sinabi ni Yuri na wala kahit kititing na pag-asa na manalo si Rey laban sa kanya.
Naglakad siya palayo habang minamaliit at sinabing walang katotohanan ang mga kwento tungkol sa makapangyarihang Purple King na si Kai. Dumating ang oras ng pagsusulit at ipinaliwanag ng isang lalaki na isang artificial golem ang kanilang gagamitin upang maipamalas ang kanilang lakas. Saad pa niya na ang golem na ito ay gawa sa espesyal na bato kaya't mas matibay ito kesa sa normal, utupan niya na gawin ng lahat ng kalahok ang kanilang makakaya upang matalo at atakihin ang golem. Si Rey ang naunang tinawag para sa pagsusulit, kaagad niyang inilabas ang apoy sa kamay bilang paghahanda upang umatake. Pinagtawanan naman siya ng mga bastardong lalaki at tinawag na 80-80, dahil kahit sinong mage alam na walang binatbat ang fire element laban sa metal. Hindi naman lingid sa kaalaman ni Rey ang bagay na ito ngunit kumpiyansa pa din niyang sinugod ang golem. Pinagsama niya ang fire at ice element upang makabuo ng fire lance na siyang panang-atake niya sa papalapit na golem. Natulala ang lahat ng tumigil sa paghakbang ang golem saka ito malakas na bumagsak sa sahig. Kinumpirma naman ng taga-anunsyo na nawasak nga ng tuluyan ang golem, hindi naman makapaniwala ang mga naroroong nagawa niya itong patumbahin sa pamamagitan lang ng isang atake at dual color pa ang ginamit ni Rey. Lalo namang tumaas ang interes ni Yuri sa ating bida saka sinabi sa isip na hindi na masama ang ginamit nitong taktika. Sa kabilang banda kakaibang pagsusuri naman ang pagdadaanan ni Aya, at kailangan niyang hawakan ng bull ang crystal upang masukat ang kanyang mana pool. Sa isang gilid ay minumotes siya ni Aisoyama at sinasabing mapapahiya lang siya. Ngunit nang hawakan ni Aya ang bilog na bagay agad nag-apoy ng malakas ang buo niyang katawan at halos mapuno nito ang buong silid. Napatayo sa gulat ang bruhang babae habang namamanghang tanong naman ng ilan kung sino ang mahusay na babaeng iyon. Na-stress kaagad ang bruha at mas lalong sumibol nag-inggit at galit kay Aya, habang kagat ang daliri saad pa niya na marahil nandadaya lang ang babae. Matapos iyon oras na para sa mock exam at ang unang pinagharap ay si Aisoyama at Aya. Huminga ng malalim si Aya habang nakangisi naman si Aisoyama at nasa isip na ibubunyag niya ang kasinungalingan ni Aya. Naunang umatake ang bruhang babae gamit ang ice needle, hindi naman nagpatinag si Aya at tinapatan ng malakas niya ito ng malakas na apoy upang sunugin ang matabil na bunganga ng babae. Tinukod ni Aisoyama ang kamay sa sahig upang pigilan ang pagtilapon, doon niya napagtanto na ang minamaliit niyang babae ay may ganoon pala kalakas na kapangyarihan. Tarantang bumangon ang babae na kaagad nag-isip ng susunod na hakbang, ngunit naunahan na siya ni Aya na muling umatake gamit ang fireball. Mabilis namang lumikha ng mana barrier si Aisoyama upang salagin ang atake ni Aya. Sa isip-isip pa ng bruhang babae ay napakasimple ng atake ni Aya, at planong mag-counter-attack oras na matapos na ang pag-atake ni Aya. Ngunit ilang segundo pa ang lumipas wala pa ding tigil ang pagpapakawala ni Aya ng apoy, dahil doon ay agad na nataranta ang bruhang babae. Sa kabilang banda pinaninud itong lahat ni Rey. Alam niyang ang katulad ni Aya na may malaking mana pool ay hindi mauubusan ng mana, at kapag nagtuloy-tuloy ang kanyang atake siguradong kahit ang mana barrier ay walang ibubuga. Hindi nga nagkamali ang ating bida nang biglang nawasak ang mana barrier ni Aisoyama at lumikha ng malakas na pagsabog. Mabilis namang tumakbo ang babae upang iwasan ang pinsala, ngunit tinamaan pa din siya ng tipak ng batong nawasak mula sa pagsabog. Hindi makapaniwala si Aya lalo na ang bruhang si Aisoyama nang ideklara ng tagapagsalita ang pagkapanalo ni Aya. Nakangiti namang binati ng ating bida ang babae, sagot naman ni Aya na parang panaginip lang ang lahat ng nangyayari. Sumeryoso naman bigla ang mukha ng ating bida nang makita ang pagdating ni Yuri. Sa puntong yon silang dalawa ang pinagharap ng tagapagsalita kaya't sabay silang pumunta sa unahan. Casual na nag-usap ang dalawa at itinanong ni Yuri kung ano ang dahilan ni Rey sa pagkuha ng A-rank exam, dahil ramdam niyang handang-handa ang ating bida kumpara sa ibang mga kalahok. Sagot naman ni Rey na may kailangan siyang gawin at tapusin anuman ang mangyari, kaya't hindi siya papayag na matigil lang doon sa tabi. Ngumisi naman ang babae saka mayabang na pinalabas ang asul na aura, pagmamalaki pa niyang tanong kung alam ba ni Rey kung gaano siya kalakas. Sagot naman ng ating bida na hindi lingid sa kanya ang kapangyarihan ni Yuri, gayunpaman pagkapanalo ang tanging hangad ni Rey sa oras na iyon. Ang asul na aura ay naging matatalim na tibak na kinukontrol ni Yuri, at sa pagkumpas lang ng kamay sabay-sabay itong sumugod sa ating bida. Kaagad namang ginamit ni Rey ang mana conversion upang iwasan ang mga tibak,
isa itong special skills na kayang manipulahin ng malaya ang mana. Sinamantala ni Yuri ang kaabalahan ni Rey at muling nagpakawala ng malakas maatake. Kaagad naman itong naramdaman ng ating bida kaya't mabilis siyang tumalon at tumusok sa sahig ang napakalaking espada. Nakangising saad ni Yuri na halatang mahusay umilag ang ating bida. Matapos ang ilang pag-iwas at pagsalag oras na upang si Rey naman ang umatake. Mabilis siyang tumakbo patungo sa babaeng kaagad na nagpapakawala ng depensa. Ngunit nakalapit na sa kanya ang ating bida at kaagad lumikha ng pananggalang. Naramdaman naman agad ni Yuri ang susunod na hakbang ni Rey, kaya't bago pa tumama ang espada ay kaagad na naglaho sa hangin ng babae at tumalon. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Rey na bumuo ng Fire Lance at polana ng malakas na atake ang babae. Mabilis namang kumilos si Yuri at kaagad binyandera ang dambuhalang pananggalang. Sa huli ay walang anumang naging pinsala ang mahusay na babae. Nakita naman lahat ni Rey ang walang butas na pagdepensa ni Yuri at kung gaano ito kalakas. Sa isang banda nag-aalala namang binanggit ni Aya ang pangalan ng ating bida, habang tahimik na pinanunod ang laban. Napangisi si Yuri nang makita ang pag-iisip ng ating bida bago pa man makasugod ulit si Rey, pinakawalan ni Yuri ang sunod niyang galaw. Matatalim na kidlat ang walang tigil na pumupuntirya sa ating bida, mabilis namang iniiwasan ni Rey lahat ng itong ngunit alam niyang magiging malaki itong hadlang sa kanya. Nakangiting saad ni Yuri na hindi kayang manalo ni Rey sa pamamagitan lang ng pagtakbo. Napalingon sa likuran ng ating bida nang maramdamang may paparating na atake. Upang iwasan ito ng mabilis kaagad na inactivate ni Rey ang boy enhancement. Parang baliw na ngumisi ng malawak ang babae sa kasinabing ito ang unang pagkakataon na may makilala siyang triple color. Gayunpaman saad ni Yuri na hindi lang si Rey ang may kakayahang gumamit ng body enhancement, saka kaagad ding inactivate ito. Mas lalong naging malakas ang aurang pinapakita ni Yuri, dahil din sa body enhancement ay animong naging kidlat ang kanyang bilis. Habang patuloy ang pag-atake ng babae walang magawa ang ating bida kundi salagin at iwasan lahat ng ito. Para silang matatalim na kidlat sa gitna ng malakas na bagyo na tanging liwanag lang ang hindi ang kanilang laban ang malinaw na nakikita ng naruroon. Ramdam ni Rey ang kanyang pagkadihado kaya't wala na siyang naisip na paraan kundi gamitin ang kanyang cheat code. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ng babae na ikinagulat naman ni Yuri, kaya't kaagad itong umatras saka sinabing walang kwenta ang ginawa ni Rey. Ngunit bigla siyang natigilan ng mapagtanto na nanakaw na ang kanyang body enhancement at bigla ang manghina. Hindi pinalampas ni Rey ang pagkakataong umatake at mabilis niyang sinugod ang babae. Wala namang magawa si Yuri kundi ang indahin ito dahil wala na siyang anumang kapangyarihan. Matapos ang ilang pag-atake yutal na sinabi ni Yering may tinatagong alas pala ang ating bida, bago ito dahan-daang bumagsak sa sahig at mawala ng malay. Pinagpawisan naman si Rey nang ideklara at inanunsyo ng tagapagsalita bilang panalo sa laban. Nang magising si Yuri ang ating bida at si Aya ang bumungad sa kanya. Uminat naman ang babae saka nakangiting tinanggap ang kanyang pagkatalo, saad pa niya na hindi niya inaasahang ganon kalakas ang ating bida. Sinabi pa niya na sigurado siyang hindi pagyayabang ang ipinunta sa kanya ni Rey, kasunod ang tanong sa tunay na sadya nito. Direktang pinahayag naman ni Rey ang pagnanais niyang makasama sa kanilang pagtido si Yuri. At sa pamamagitan ng pinagsama-sama nilang lakas siguradong magagawa nilang mag-conquer ng dungeon. Bigla na lang humagalpak ng tawa ang babae nang madinig ang sinabi ng ating bida. Matapos yun sinabi niyang talagang interesante si Rey, ngunit mas magiging interesante kung gagawin niya ang sinabi nito. Doon nakasundo ang usapan ng dalawa na nas iisa na silang partido at nasa pangangalaga na siya ng ating bida. Natigil naman ang kanilang pag-uusap nang umuga ang paligid dahil sa malakas na lindol. Agad namang napatingin sa kawalan ng ating bida na parabang naisip kaagad ang nangyayari. Sa kabilang banda ang God of Time na kasalukuyang nakakadena ay biglang napangisi dahil kunting oras na lang ang kanyang aantayin.